kinandaigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Year-ender din tayo. Makiuso po tayo. Nag-year-ender na po itong mga BBM supporters ng mga magagandang nagawa ni Pangulong BBM, no? Karapatan po nila yan para naman tayo maging patas. Ito naman po yung year-ender report ng mga kapalpakan ni Pangulong ng administrasyon ni PBBM. Pero ito po ay part 1 pa lang. Ibig sabihin, sangkatutak po, no? Kasi syempre ganito talaga pag New Year. Okay. Unang kapalpakan, no? Marami po 'to, syempre. At hindi po maliliit 'to, no? Major blunders po 'to. Makikita po natin sa ano lang po, anong tawag dito, sa pangalawang taon pa lang ng ating panunungkulan ni Pangulong Marcos ay sangkatutak na po yung nakikita nating kapalpakan. Una pong kapalpakan na tingin ko, eto po mga majors lang, mga major po to Major na kapalpakan na hindi po dapat nangyayari, no? Meron pong mga kapalpakan na hindi sinasadya. Alam niyo yun, yung kumbaga hindi mo akalain. Pero ito po sa tingin ko kapalpakan dahil mismanagement o may yung ano talaga, no, yung kakulangan sa kakayahan na mamuno. Okay, una pong kapalpakan. Thank you very much po. 215,000 na pala tayo, hindi ko na po na. Una pong kapalpakan, ito pong disaster po yung hawak niya ng Department of Agriculture, no? Mismong pangulo po, no. Sa totoo lang po, kung titignan po natin, bihira po, no, sa isang pangulo ng Pilipinas na humawak ng isang department. Meron pong paminsan-minsan, pero yung sinadya mo, 'di ba? Yung eto po ay pinagtatanggol natin 'to, no, nung inaatake po siya ng mga dilawan kakamping. Pinagtatanggol natin si Pangulong Marcos na kaya niya hinahawakan 'yan, 'di ba? Dati sabi ko, makikita nyo kung gaano kaseryoso, no, yung ating pangulo sa gusto niyang tugunan. Nakita niya ang pinakamalaking problema ng ating bansa ay nasa agriculture. Kaya sinabi niya na siya ay magiging agriculture secretary, no? Hindi po dahil sa wala pa siya napipisil. Ang katwiran niya po, gusto niya mag-agriculture secretary kasi nakikita niya na ang dami pong mga kapalpakan, siya na rin na nagsabi niya, no? Mga smuggling, etc., etc. Ito po, yun po yung katwiran ng ating pangulo kung bakit, no, gusto niya matagal pong nananawagan yung mga mamamayan, no? Partikular yung mga kalaban niya na kakamping at dilawan. Dati kalaban pa yan, tsaka mga makabayan black na. Magtalaga ka na ng agriculture secretary. Hindi po. Matigas po yung sinasabi ni Pangulong Marcos. May mga kinakailangan na kuntugunan dyan sa agriculture, no? Kinakailangan natin ng food security. Yun po ang nakita kong unang kapalpakan dahil po hawak niya po ang agriculture nung nagkaroon po tayo ng problema sa sibuyas, no? Nung sumulpot po tong mga smugglers, napabalitang mga smugglers, siyempre smugglers nga eh. hindi po ipinapaalam sa atin 'yan. Yun nga yung pinagtataka natin, no. Ang dami pong issue tungkol sa confidential fund ni Sara Duterte. Pero wala na po tayong nabalitaan dun sa mga smugglers ng bigas na pinakita po ni Martin at ni Erwin Tulfo na ang dadami po nun, no? Siya po ang Department of Agriculture nung nagkaproblema po tayo ng presyo ng sibuyas at
tumaas po 'no, taliwas sa kanyang sinabi na gusto niyang pababain ng ₱20 ang bigas, eh, siya po ang, Agriculture Secretary ng, tumaas po sa pinakamataas na presyo yung atin pong bigas. Kaya po ito po ang, sinasabi natin na isa sa pinakamalaking blunder. Makikita po natin, marami na nga nagsasabi na palpak 'yan 'no, palpak yung pangulo ka ng Pilipinas tapos may hawak ka pa rin ng isang departamento. Pero dahil in-insist ng pangulo, walang magagawa ang kahit sino man, pero ang end result hindi rin naman po gumanda kahit binuhusan. Kasi ang promise niyan nung simula, 'di ba? Putya binuhusan po 'yan ng ano, ng pondo yung Agriculture, Department. Kaya sabi ko nga no'n, talagang kung binubuhusan ng pondo 'yan, talagang makakakita tayo ng malaking pagbabago diyan. O so far, wala pa rin pong kahit sino po sa inyo, kahit po dito sa mga alipores ng kasalukuyang administrasyon, yung mga vlogger, ni wala pong maipagmalaki na naganap na maganda diyan sa Agriculture Department. So yung kung sarili mo ng departamento, 'no, hindi mo pa naiayos, eh anong uri anong uri ng pamumuno meron? Oh, 'di po ba? 'Yun po ang kauna-unahang kapalpakan. Yung hinawakan mo yung isang departamento at isinuko mo. Ngayon pong taon sinuko, 'di ba? Ngayon pong taon nagtalaga ng, Agriculture Department, sinuko mo na wala naman pong, malaking pagkakaiba. Ibig sabihin, nariyan pa rin po, wala yung mga tao po, wala pong nakitang malaking pagbabago sa Agriculture Department simula nang ito ay hawakan ng ating pangulo. Kaya sa year-ender po natin 'no, yan po ang isang kapalpakan ng ating administrasyon. Ikalawa po, yung mga priority bills 'no. Alam niyo po ang ibig sabihin po ng priority bill, 'pag yan po ay, tinatakan ng pangulo na ito ay priority, talagang 'pag naipasa yang, batas na yan, 'pag naging batas yan, eh, makakatulong yan 'no, ng malaki sa mga programa ng pamahalaan. Alam niyo po ba kung ano po yung isang batas na napakatagal pong pinagtalunan, napakahabang panahon yung ginugol sa rewriting, review? Yung Maharlika Fund, natatandaan po niyo siguro. Maraming galit-galit ang, pinagtanggol ko rin yang Maharlika Fund na yan, 'no? Ibig sabihin, kung ikaw presidente, humingi ka ng priority bill na gusto mo eto ang isa sa mga prayoridad mo. Ang ibig sabihin po niyan, 'pag napasa po yang batas na yan, eh, mayroon pong immediate impact. 'Di po ba? Kasi hindi mo ipa-priority yan, 'no? Hindi mo ipa-priority yang, batas na yan na maipasa agad kung wala namang impact yan sa mga pinamumunuan mo. Halimbawa po, mga bill ni Pangulong Duterte, 'di ba, yung pre-college education, 'di ba, yung may mga immediate yan, eh, yung mga NTF-ELCAC o kung ano, hindi naman pala yata batas. Yun yung sinasabi ko 'no, o yang Bayanihan Act, 'di ba, yan yung halimbawa po ng priority bill na ini-endorse ng pangulo. Teka muna, may pandemya tayo, priority natin 'to, Bayanihan 1 and 2. Immediate po impact nun, pagkapasa, namudmod na ng ayuda, nakabili na tayo ng mga, pambakuna. Eto po, naging batas na. Pero ano pong nangyari, ire-review uli 'no? Ang tagal pong pinagtalunan niyan sa Senado. Yun yung sinasabi ko na priority pala, bakit parang hindi naman nakakaapekto talaga sa'tin. Prioritize yan, 'no? Tapos nung naging batas na, ay teka muna re-reviewhin. Ngayon po ano na nangyari sa Maharlika Fund? Meron na po bang ano,
Meron na po bang epekto yung Maharlika Fund? Meron na po bang yung Maharlika Fund po ba meron na pong napondohan na proyekto? Meron na po ba siyang, yung pondo po na inilagak diyan nagamit na po ba para, umunlad ang ating bayan? Yan po yung ano, eh, kaya ka po nagpa-prioritize, eh. So, ibig sabihin ni hindi po nila maipagmalaki, 'no, sa kanilang mga vlogger wala pong nagmamalaki ng Maharlika Fund. Eh, 'di po ba napakatagal nung pinagtalunan 'yan, napakatagal niyong pinagtanggol, maraming pera. Marami pong pera ang galing po sa mga bangko natin, central bank natin na nilagak diyan. Bakit po wala ng balita tungkol sa Maharlika Fund? Kaya po yung setup po ng utak ng, namumuno sa ating pamahalaan ngayon, questionable kasi prina-priority niyo dapat may impact 'yan. Eh, hindi niyo po mai-report kung ano na nangyari sa Maharlika Fund, eh. May pondo po ba 'yan? Napondohan po ba 'yan? Napondohan. Napondohan po 'yan, 'no? Okay. Ikatlo po, na tingin kong kapalpakan, year-end report po 'to ng mga kapalpakan ng kasalukuyang, administrasyon, yung handling po natin sa West Philippine Sea, 'no? Yung handling po natin sa China, yung, problema po ba natin yung China before Duterte? Ayun nga po, eh, wala po nagre-report, eh. Ibig sabihin binuhusan po natin ng pera 'yan, Maharlika Fund, balik ko lang maganda yung tanong niyan, nasaan na yung pera? Binuhusan po natin ng pondo 'yan, hindi na po natin alam kung nasaan na po. Kung ano na po yung, ibig ko sabihin maski po yung mga vlogger nila, 'di ba? Maski yung mga vlogger nila walang masabi tungkol sa Maharlika Fund ngayon. Kung 'yan po ay isa sa priority, halimbawa po, kung magre-report po si Pangulong Duterte, nagbigay siya ng priority o Congress, kailangan natin 'tong ang ibig pong sabihin ng priority bill, Congress kailangan natin 'to, 'no? Makakatulong kayo ng malaki 'pag pinasa niyo 'to. Bayanihan 1 and 2, automatic po 'yun. Nakapagbigay tayo ng ayuda 8,000, 6,000 to 8,000, nakabili ng mga bakuna dahil po sa, priority bill na bayanihan 1 and 2. Ngayon po, ano po ang epekto ng Maharlika? O nasaan na po man lang? O saan patungo? Ano yung direksyon? Saan gagamitin? Ang tagal pinagtalunan, biglang pwede na palang wala na lang. Eh, hindi po pala effective yung pagiging priority. Okay. Ikatlo po, handling ng West Philippine Sea, handling ng China issue. Pinalala po natin yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Laganap po ngayon, bomba, lagi po tayong binobomba ng, nakailang bomba na po tayo ng ano, ng water cannon. Ang point ko lang, yung handling po natin, parang lahat po ng tanungin nyo ngayon, sasabihin lang sa inyo, sutil yung China. Tama naman sutil yung China. Pero, ang diplomatic relationship, no, yun nga po yun, eh. Kung dati mong problema, sa panahon po ni Pinoy, ganyan na po kasutil yung China, 'di po ba? Hindi ko po sinabing gayahin niya si Pangulong Duterte, pero the fact na si Pangulong Duterte napakalma niya yung pagiging sutil ng China at hindi tayo wala pong insidente, wala akong natatandaan, 'no? Wala akong natatandaan na insidente na binomba tayo ng water cannon nung panahon ni Pangulong Duterte. Mas lalo pong wala pong nakuha sa atin na teritoryo nung panahon ni Pangulong Duterte, 'di ba? Okay. Ngayon ang sabi niya, itutuloy niya. Itutuloy niya yung mga
friends to all, enemies to none. Kasi friends to all to enemies to none yun, eh. Pero dahil mahilig 'tong pangulo na 'to na na yung mga naipangako niya ay, iligwak niya yung sarili niya, eh, bigla po tayong nagkasamaan ng loob ng China ngayon. Ang malupit pa po rito, sa dealings po natin sa China, masyadong ano 'no, inagitate natin yung mga tao na maging anti-China, na wala naman tayong alternative sa mga pondo sana na nakaset na manggagaling sa China. Halimbawa po, pinakamalaking naapektuhan ng relasyon natin sa China, 'no, magtapatan na po tayo. Ang pinakamalaki pong naapektuhan ng relasyon natin sa China ngayon, yung Mindanao Railways at iba pa pong malalaking proyekto na handa na pong pondo na lang po ng China ang natitira. Alam niyo po kung paano nila hina-handle 'yan ng mga vlogger? Kapalpakan po 'yan ngayon, 'di ba? Kapalpakan po 'yan dahil narinig pa natin si Bautista. Ako narinig ko pa si Bautista, eh. Bakit tayo sa China mangungutang, eh, mas maliit yung tubo nung ibang bansa? Ang hindi po nila naintindihan, puwede naman yun, na mas maliit yung tubo kung ng ibang bansa. Ang tanong, pauutangin ba tayo ng ganyang kalalaking proyekto ng ibang bansa? 'Di ba? Sayang. Oh, dahil lang po sa mishandling po natin. Isa pa pong kapalpakan sa tingin ko diyan, yung China, sanay po sila na politically may problema kayo. Sanay ang China diyan, eh. US, may problema sila politically, 'di ba? Oh, yung China, politically may problema sila with US. Pero hindi po naapektuhan yung economic relationship nila. In fact, nanliligaw patuloy yung US sa China dahil ang China may pera. Ginaya natin yung US, politically hindi tayo good sa China, pwede po yun. Pero wag natin idamay yung economic. Kung yung US nga na idol natin, ha? Ba't di mo pinagtatanggol si BBM, 'di ba loyalista ka? Ka-Unitim lang po ako, hindi po ako loyalista. Ako po ay isang Duterte supporter. Sara Duterte po kami. Kami po yung ka-Unitim niyo na nakalimutan niyo nung nanalo. Okay. Balik po tayo. Balik po tayo, dito po sa China. Yung pag-handle po ng administrasyon sa China, medyo hindi po maganda, 'no. Tapos inaano na lang nila, sinasalo na lang nila sa hindi na importante sa kanila kung walang mangyari sa relasyon natin sa China, eh. Basta masalo lang nila sa propaganda, eh. Pro-China kasi ang mga Duterte, pro-China kasi. Eh, pro-China pala yung mga Duterte, ayaw niyo pala sa pro-China, bakit kayo nakipag-Unitim? Bakit niyo niligawan, 'no? Bakit niyo niligawan? Ay, hindi po ako nagbabalik loob. Talagang Duterte po ako. Unitim po kami dahil kay Sara Duterte. Hindi po kami unitim dahil kay Bongbong. Mahal, ano, okey ka lang? Nagising ko na misis ko sa okey, balikan po natin. Lolokohin lang pala ako nito. Sasabihin pala akong si Mr. Dante. Tama na 'yan, hindi ko napapatulan yung ganyan. So wala, yung very basic na diplomatic, yung bilang, architect ng, foreign relations, palpak po ang ating administrasyon, 'no? Ang administrasyon
ni PBBM. Maganda nga yun, eh, pinupunan namin yung kapalpakan niyo, eh, meron pa kayong 4 years mahigit, 'di ba, para itama, 'di ba? Kasi friends to all enemies to na tayo kay Pangulong Duterte. Yung friends to all enemies to na natin na yung friends to all enemies to na natin ngayon, kay Duterte ay bumalik na naman tayo sa friends to one na naman. Sayang, 'di ba? Nakakapanghinayang. Kaya ako, yun. Pero eto po, sinasabi natin dito na ito po ay pwede pa namang mabago, 'no? Kaya nga nagsasabi tayo ng eto yung nakita nating mga kapalpakan. Kung hindi naman po, kung sa tingin niyo, eh, dapat baguhin o hindi, eh, bahala na po kayo. Eh, year-ender ko 'to, eh. Ika-4, alam niyo po, mahal na Pangulo, 'no, pasensya na. Kahit administrasyon po yung tinitignan natin, yung kapalpakan ng kabuuan ng administrasyon, eh, kayo po yung ano, eh, yung, nagre-represent sa administrasyon. At hindi po maganda para sa mga Pilipino na nakita yung papalit-palit po ninyong, ah, yung kawalan po ng palabra de honor bilang isang pangulo ng Pilipinas, 'no? Kasi ang dami pong instances, una yung sa ICC, napakatapang, 'no, nung panahon na nangangampanya, napakatapang na hindi papapasukin yung ICC, 'di ba? Alam na alam natin 'yan. Bakit papapasukin yung ICC? Mga ganyan yung tsaka ang linaw niya magsalita nung panahon na 'yan, eh. Bakit papapasukin niya yung ICC, eh, bakit natin papapasukin yung ICC samantalang meron tayong soberenya? Kung meron dapat, litisin na isang Pilipino dito sa Pilipinas, ang linaw po nun, eh, tama 'to. Ang galing ni PBBM, napapatama at napapagaling kami, 'no? Okay. Yung Chacha, sabi niyo noon pero nabago po yung pananaw niyo sa ICC nung nagkaroon po ng, ang inyong pinsan dito po sa House of Representative, yung mga congressman po natin ay nagkaroon po ng resolution, 'no? Nung nagkaroon po sila ng resolution na gusto nilang papasukin yung ICC para litisin si Pangulong Marcos, Pangulong Duterte pala, I mean. Bigla po nabago yung gusto niyo sabihin sa ICC. Ngayon pag-aaralan na. Sabi ko, napakahirap po na sa isang pangulo ng Pilipinas, yung nakikita na yung iba yung sinabi niyo noon, tapos biglang mababago ngayon dahil lamang sa impluwensya, nakikita pa na may influence yung pinsan, 'no? May influence yung leader ng House of Representative. Ikalawa, Chacha, gano'n na naman. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi priority ng administrasyong ito ang Chacha. At yan po ang latest na sinabi niyan, ang latest na sinabi niya yan dito po sa nung February 2023. Ngayon lang pong taon na 'to. Pero nung sinabi po ni Speaker Martin na isusulong ng House of Representative yung Chacha, pagdating po sa 2024, January pa lang daw, pag-uusapan na ng House of Representative ang Chacha, biglang nabago na naman yung sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas, 'no? Bigla na naman sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na kinakailangan nating pag-aralan na yung mga economic provision na kaya hindi pumapasok yung mga foreign investors dahil sa mga restriction ng economic provision sa Chacha. Akala po ba namin, 'no, na kaya kayo bumabiyahe ay para maka-attract? Yun naman pala kinakailangan niyo pa pala may kondisyon. Nung hindi kayo gaanong maka-attract
ng mga foreign investors, eh, kinakatwiran niyo na ngayon yung tiyatsa na. Kasi yung constitution natin restrictive. Maraming restriction sa pagpasok ng dayuhang puhunan. Eh, parang yung mga paiba-iba po na yan, mahirap po talaga yan. Mahirap na pong 'pag nagsalita po kayo, teka muna. Alam niyo po ang problema niyan, mahal na Pangulo, kahit napakaganda na nasasabihin ninyo in the future, ay teka muna, hintayin muna natin si Martin. Baka 'pag nagsalita si Martin na hindi kaayon niyan, eh, bumaliktad na naman yan. Yun po yun, eh. At siyempre ang ikatlo, eto po, very recent, 'no, nung Pasko, sabi po ng militar, hindi na po nila tatantanan yung mga rebelding NPA. Dire-diretso na po. Dahil gusto nila matapos. Nagre-report po sila, eh, 'no. Ang sabi po ng AFP, ngayon lang po 'to, kapapasok-pasok lang po, pinag-aano po nila, nire-report po nila na yung, tagumpay nila nung, December 25 encounter dito sa, kung di ako nagkakamali ay saan ba 'to? Bukidnon, 'no, sa Bukidnon. Ah, Sabi po ng AFP, more rebels want to abandon dying NPA. Napakalinaw po, mahal na Pangulo, 'no, na sa mga report po ng mga kasundaluhan, at tingin ko po ito po ay isa sa mga ipinagtatampo ng mga active at, mga retiradong mga kasundalohan natin, eh, yung pronouncement niyo na muli niyong binubuksan yung pistok, na iba sa pistok ng NTF-ELCAC, Eto, eh, national lang scope na naman. Eh, mga sundalo naman po nang nagsasabi na patapos na 'to, eh. Hindi na lang natin ituloy. 'Di po ba? Mahal na Pangulo, ang dami pong nag-react sa inyo at isa na po diyan si Sara Duterte, ang inyong, ka-uniteam, ang inyong Vice President na kinuwestiyon, 'no, bakit suddenly ay meron pong pronouncement na makikipagpistok ang ating pamahalaan dito po sa, sabi nga ng ano, eh, may mga sinabi, the NPA is on the run. Yan po yung sinasabi ng ating AFP. More rebels want to abandon dying NPA. Eh, alam na po ng buong bayan, eh. Yan po ang maganda rito sa SMNI, no? Alam na po ng buong bayan na yung pong ating, mga rebeldeng ito, marami na pong nagsisisuko, marami na pong nagbabalik loob. Alam na po nila, wala na pong suporta yung masa sa kanila, eh. Yan po ang kinakailangan nila para manalo ka, eh, kung wala na pong sumusuporta. Malaking bagay po yung SMNI diyan, eh, na ginigipit na naman po ngayon sa Kongreso. Yan yung sinasabi natin na yung paiba-iba ng stance, alam po ng mamamayang Pilipino na magpapalakas lang sila kada may pistok. Wala na pong hindi nakakaalam niyan, mahal na Pangulo. Mukhang kayo na lang. Mukhang kayo na lang. Okay. Marami pa sana pero tapusin na muna natin isa pa. May part 2 pa po 'to, nakalagay naman diyan part 1, eh. Wala pa po dun sa kala Sara Duterte tsaka handling niya, 'di ba, sa Sara Duterte. Okay. At eto po, napakasimple lang po. Yung mga simpleng issue po na hindi na dapat lumalaki kung meron lang po kayong sinasabi. Katulad po, ito po, lumaki po 'to, eh. Na akala nyo ang laki-laki ng problema ng, ating bansa. Naalala nyo yung logo? Ngayong taon lang din yun, eh. Yung magkasunod na problema ng buong Pilipinas. Yung logo ng Love Philippines ba? I Love Philippines? Ano na nga ba yung logo? I Love Philippines? Eh, talagang ganun. Ano tayo, eh. Magagalangin tayo. Okay. Yung simpleng issue ng mga logo,
na ang dali po sanang ilinaw sa mga mamamayan kung nagsasalita man lang kayo, 'no? Simpleng logo o kaya meron man lang kayong malinaw na spokesperson. Pagcor logo tsaka yung I Love Philippines, parang ang laki-laki ng issue. Walang magawa yung administrasyon, walang magawa. Diyos ko, ang sisimple lang po. Sa totoo lang po, wala pong mga binabakang mga oligarko, walang kinakalaban. Alam niyo, compare sa mga alam niyo, yung unang mga buwan, unang mga taon ni Pangulong Duterte. Putya, kalaban kaagad. Naglalakihang drug lords, naglalakihang oligarko. Higanteng mga problema kaagad ang prinroblema ni Pangulong Duterte. Nag-start kaagad ng mga build. Dito, logo lang pinoproblema. At marami pa pong kapalpakan. Ang dami ko po naisulat dito. Pero biro, yan po, part 1 pa lang. O, ano po natin i-review po natin. Una, disaster yung pagiging Department of Agriculture Secretary ng Pangulo ng Pilipinas. Wala pong malaking nangyaring reforma. In fact, kabaliktaran po. In fact, nagtaasan po yung mga presyo nung panahon na kayo ay naging Agriculture Secretary. Ikalawa, ang priority bill na katulad ni Maharlika na pinag-aksayahan ng nagdebate, pinag-aksayahan ng panahon, wala naman po palang maidudulot na immediate. Ang problema po ng Pilipinas, mga immediate Pero yung mga pinagtuunan po natin ng pansin, wala pong katulad ng Maharlika Bill. Ikatlo po, yung handling natin sa China. Yung pagbabago po natin mula friends to all, enemies to none, ay binago po natin. At ito po ay nag-create ng pagkawala kaya hindi natin maituloy yung build natin. Ay napakalaking bagay po. At ikaapat po yung kawalan ng palabra de honor. Yung ICC, Chacha, kikipagpistok na naman tayo. At ikalimang kapalpakan sa part 1 ng ating year-ender, ang ikalimang kapalpakan po, yung mga simpleng logo ay pinoblema, ang tagal pong pinag-usapan, hindi po kayanin. Napakasimpleng problema. Real talk po, marami pong kapalpakan, mag-year-ender po tayo. Kung sila po, pinagmamalaki po nila. Yung sa year-ender nila, yung mga nagawa, binanata na rin natin. Miski yung mga nagawa nilang 2 lang po ang kayang ipagmalaki. Yung pagpasok daw ng trilyon-trilyon. Sa part 2 po yan. Huwag kayong mag-alala, yung NAIA. Hindi po, part 1 pa lang to Wala pa yung kay Sara Duterte, wala pa yung jeepney modernization. Kulang po kayo. Bukas po tatalakayin natin yan sa part 2. Okay, yan po ngayon ang ating topic. Pwede na po kayong magbigay ng mga reaksyon. Pwede po kayong magtanong, pwede po kayong komento. Pwede po kayong mag-likes. Kung wala po kayong pang-likes, pwede po kayong